Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Sabado at hindi ng Biyernes. Andito naman po si Professor Tondon Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook, live para sa mga friends ko na nag-abang din kahapon dito sa Facebook at sa mga followers ko sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube. Sanay na silang mag-abang ng Team Replay. Pasensya na po, tayo po hindi nakapag-live kahapon. At hindi na rin ako napagpaalam sa inyo, busy-busy po ang lolo nyo eh. Ang daming ginagawa. Ewan ko, ang dapat patapos, ang daming may klase, may online class, may mga meeting, may interview sa estudyante. So, talagang punong-puno yung aking kahapon tapos medyo masama pa rin, masama pakiramdam ko gawa ng sipon sa init. Talagang marami tayong tinatapos. Pero ganun pa man, sabi ko ay siya bukas na lang ako magla-live Sabado. Ganun na lang po tayo ngayon. Although ang schedule natin ay MWF, medyo may pagka-fluid. Pag hindi ako nagpaalam sa inyo, ibig sabihin yan, ako ay sure, siguro, hindi naman sure, 99% na lalabas. Pero kahit delayed, parang ganon. Pero katulad yan, mag-aabiso ako sa inyo sa Lunes. Hindi po tayo mag-uusapang politika. Nasa biyahe na naman po ako noon. May trabaho, hindi mo pwedeng singitan kasi maghapon yung workshop or mag-evaluate po tayo ng isang institusyon sa kanilang academic programs kasi sabi niyo po nga, ako ay mayroon din pong daytime job. So, pasensya na po ha. So, anyway, pinipilit po natin lagi tayo magkwentuhan. Ngayon, kaya ako sabi ko kailangan ko mag-live ng Sabado kasi Lunes wala akong live. Wala akong live na Lunes. So, babawi ako ngayon para magkita ulit tayo sa Miyerkules next week at saka sa Biyernes next week. Kasi Lunes talaga imposible kasi may workshop ko doon. May evaluation workshop. At sa ibang lugar pa yon. So, mahirap. Hindi natin sigurado yung signal ng internet doon. Kaya mahirap na. Okay, so pag-usapan natin ang aftermath pa rin ng testimonya ni Ramil Madriaga. At ang pinaka-feature nito yung usapan ng kabubuhan. Diba? Sa dami na dinamin yung sinabi ni Ramil Madriaga na damaging kay Inday, ang talagang nagpagalit sa kanya yung di umano ay siya ay nangailangan ng tulong sa sa isang profesor na kaibigan niya para makapasa sa law school, di ba? Siyempre, ano yun eh, ininda yun ni Inday. In fact, of all the other things that are damaging, yun ang doon siya pumili na talagang sagutin. Hindi daw siya nagpatulong, hindi siya nagpalakas, hindi niya kailangan. Sabi tuloy ng marami, kasama na ako doon, abay wala akong pakialam sa kung bobo ka o hindi. Di ba? Wala akong pakialam sa school records mo. Ang importante, paano mo ginastos yung confidential funds. Kasi lumalabas ngayon sa mga pasabog ni Ramil Madriaga, yung 125 million na confidential funds ay ginastos lamang ni Inday. Akala natin 11 days, yung pala less than 24 hours. Grabe dapat pala tayo mag-apologize sa kanya kasi sorry Kala namin 11 days mo ginastos, yung pala 24 hours lang. 'Di ba? Parang ah yun yung main event dito eh. In fact, doon ako nagtataka dito sa mga kritiko ni Ramil, sa mga supporter ni Sara Duterte, kung saan-saan pumupunta, kung ano-ano yung mga ingay ng mga, din binibigyan ng pansin. For example, yung painting na sabi ni Ramil ay niregalo niya kay Sara Duterte, na lumalabas ngayon ay merong isang Davao artist na merong kahawig na painting na binigay din kay Sara. At sinabi niya na yon ay hindi totoo yung claim ni Ramil Madriaga. At yun ay kanya. Lumalabas ngayon
Sa totoo lang pala ay dalawa pala yung painting na gano'n sapagkat parang ang hinuha ko sa pagkakakuwento ng abogado ni Ramil, si Sarah pinakita yung picture na nando'n siya sa likod niya yung painting na yun. Sabi niya do'n sa kay Ramil, "Pag mo nga 'tong inspiration doon sa artist na alaga mo sa Galaguna." Ay di ginawa din naman ng tao, di siyempre kokopyahin niya yung hawig pero hindi exactly yung painting. It's an inspiration. So therefore, kita mo naman magkaiba yung itsura, yung original na ponytail, itong bagong ginawa nung artist sa Laguna, eh, hindi. Iba yung itsura ng damit, iba yung print. And at the same time, hindi natin pwedeng pasubalian kasi may picture yung bata na hawak niya yung painting pati si Ramil. At hindi pa yun, meron pang picture yung bata na medyo or na eto may mukha na ni Sarah. So in short, believable yung kwento. But that is not the point, you know. Ang punto dito, itong mga 'to kasi sabi nila ang daming mga sinasabi si Ramil Madriaga. For example, yung di umano ay pagkaka-witness niya nung or hindi naman yung nalaman niya na meron palang term sharing agreement between BBM and Sara na by 2025 bababa si BBM at si Sara maging Vice President. At meron ding plano separately na nagpa-plot na secretly di umano si Digong with some of the retired generals. Anong gagawin nila kung si BBM hindi sumunod? Which is there's even a plan to assassinate him by poisoning or whatever. These are allegations. Okay? Now, na pinagpuputok ngayon ng butse ni Amy Marcos, di ba, na hindi totoo yan, walang term sharing agreement, etc., etc. But you know, people are even asking, I myself would ask, anong relevance nito sa issue ng impeachment? Kasi ang point dito yung painting, yung fact na merong pinabulaanan ni Ramil na hindi siya kilala sapagkat meron pang birthday greeting sa kanya na sinasabi ng mga DDS, madali namang sa kausapin si Sara Duterte na, i-greet mo nga ito eh. Di ba? Kung only in one occasion, i-greet siya na hindi kilala, pero kasama mo sa Zoom meeting, kasama mo sa picture, kasama si Presidente, yung tatawagin mo ba, hahanapin mo, pre-abutan ng flag, ginagawa ba yun sa hindi ka kilala? Di ba? So, that's beside the point. Ano ba yung problema? Ano yung connection noon sa confidential fund? Kasi yun ang point dito. Ako mismo yun ang tanong. Anong koneksyon ng painting na yun? Anong koneksyon ng term sharing agreement, yung alleged assassination, yung mga pagbili ng mga Ducati, ng mga motorsiklo, na they are damaging, anong koneksyon noong pag-open ng mga bank accounts ni Ramil Madriaga ayon sa utos di umano ni Pangulong Duterte. So, people would easily say this is irrelevant. Indeed, they are to the confidential fund, but irrelevant to establish the credibility of Ramil. Kasi ang ano dito, ang establish dito na ganito mga narration, Ramil is not an outsider. Ramil, in fact, is a DDS. Hindi siya kritiko ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Pinapalabas dito na Ramil is really an insider in a way that he knows. He speaks from a position of full knowledge or a lot of knowledge on things. So yun yung pinapakita doon. So, yun ang nami-miss ngayon ng Sara Duterte camp, 'di ba? Na parang okay, but the problem is these are things that are peripheral and incidental to the main issue. Because the main issue is the fact, kasi marami magtatanong, ano ba naman yan si Ramil Madriaga? Sino ba siya para gawing bagman ni Sara Duterte? Di ba? Ano ba naman yan na parang siya ay, ano, bibigyan ng 125 million, i-distribute sa tatlong tao in less than 24 hours. Eh, yun na nga yung sagot. Ramil is an insider. Ramil is a supporter. Ramil is an insider. Kasi na-establish na. Grinit mo ng happy birthday, nagbigay sa'yo ng regalong kinausap mo para magawa ng gayahin yung painting, mag-inspire yung painting na nasa Davao. 'Di ba? You know, very, very confidential na kahit yung mga delikadong mga term sharing agreement na yan, etc. And dun siya nalalaman niya. So, Ramil knows a lot. Oh, ano naman daw yung relevance nung tungkol doon sa ano sa usapin kung tungkol kay Harry Roque, 'di ba? Na ano naman kinalaman nun sa kanyang confidential fund.
That is itself another issue. Kasi maraming nagtatanong, what is driving Ramil here? Bakit siya, ano, binayaran lang ba siya? Ano ba siya? Na gusto mag-ingay? Doon mo malalaman na itong si Ramil is coming out to settle scores. He felt betrayed. Kasi 'di ba ang kinukuwento niya nung sila ay sa campaign, sorties nila nakarating siya sa Bataan at nandun yung Zambales ba, Bataan, that there are groups of farmers who wanted his help. Kasi gina-grab niya yung land at nangga-grab ng land sa kanila isang kumpanya na related pala di umano kay Harry Roque, right? Hmm. So, pinapunta pa nga daw sila ni Sarah at ng mga tutulungan sila dun sa opisina at lumalabas ngayon na hindi sila hinarap na ni Sarah. Apparently, ang suspecha ko nasabihan na si Sarah na, "Wag mong galawin yan, yan ay kay Harry." And so, Sarah apparently is being suggested that Sarah chose Harry over Ramil and the farmers. And what is even worse is that Ramil went to jail kasi kinasuhan nga siya ng kidnapping, sa push ni Harry Roque, 'di ba? And so he felt betrayed. So that provides the reason, the motive, bakit niya ginagawa ito, right? So itong mga peripheral issue 'to, pero ang isang main issue na dapat sagutin ni Sarah, dalawang bagay. Una, sabi niya hindi niya kilala si Ramil Madriaga, ang daming patunay na totoo kilala niya. So that itself is perjury, right? Perjury. So it's something that uh, that needs defense. O ano nga yung depensa mo? Sinabi mo hindi mo kilala. Pangalawa, ang kailangang tutukan niya yung explanation doon. Anong sagot niya doon sa sinabi ni Ramil na 24 hours lang na-dispose yung pera? Hindi niya yung sinagot. Parang sinasabi na niya sinungaling yan, di ba? But that's not, you know. Imagine, alam na alam ng tao yung kung saan sila pumunta, sino kasama niya, yung sinakyan niyang sasakyan, yung kulay. And that's a very, 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 very credible testimony and very detailed. Now, as whether it's completely true, then that's the job of the Senate in case umakyat na sa Senado yung kaso. At ang isa pang kailangan ding sagutin ni Sara na ngayon ay lumabas because of the testimony, possible na nag-violate sila ng election law. Kasi tumanggap di umano ng kontribusyon sa isang foreign national, which is wrong. Hindi pwede yan. So, yan yung mga nabulgar ni Ramil Madriaga. Pero alam mo, ang pinili ngayon, ang pinipili ng mga supporters sa Sara Duterte yung mga peripheral issues eh. Gusto nilang tumutok doon sa painting, tumutok doon sa mga di umano'y pagsisinungaling, pero ang hindi nila napaliwanag yung ano yung paliwanag niyo naman doon sa di umano'y hindi niya kilala. Ano yung paliwanag niya doon sa ah, ikot niya ng ito diretso talaga 'to mismo yung on the dates match. Kung kailan ni-release yung confidential fund saka naman inutusan si Randil na magbigay ng pera. That is not just a coincidence. Walang sagot dun. Meanwhile, ang piniling, issue ng lola mo ay yung tinawag siyang boba. Hindi naman siya tinawag na boba. Yung sinabi na siya ay, ah, naging ano, parang tinulungan para makapasa sa law school sa San Sebastian. Parang nagyabang na ang mga followers niya, 80 daw nakuha sa bar exam, tapos ngayon hindi naman daw nakapasa si Ramil sa bar, na para bagang, you know, parang, tapos may mga nabasa pa ako na comment, yung isa galing pa sa kababayan kong taga-Buhi na biglang nagsabi na, "Oh, kayo nga magtinga kayo ng bar at pumasa." Parang marami daw kritiko. Eh, ako isa ko sa kritiko at hindi ako nakapasa sa bar, right? Hindi ako nakapasa sa bar, eh. Hindi naman ako nag-take ng law. Pero ako, nakasuot na ako ng robe at ako'y humarap na sa Korte Suprema. Sige nga, gawin nyo nga yan. Maraming mga abogado na nakapasa nga sa bar exam ni minsan hindi pa nakatuntong sa Supreme Court para mag-argue ng case. Ako, nagawa ko yun kahit ako hindi abogado. Kasi nung kinasuhan nga kami ni Grace po dahil pinadisqualify namin siya. Hindi ba? Alam niyo yung tanda niyo yun, di ba? Oh, doon ako nasimulang pag-usapan ng mga tao. Hindi ako lawyer, ha? Hindi naman kasi kailangan maging lawyer ka para matalino ka, di ba?
So yung mga tao masyadong fixated eh. Ang pagpasa ng bar exam, minsan swerte yan. Swertihan yan. Kasi isang exam lang yan. Maraming bumabagsak sa bar na hindi naman bobo. At maraming mga pumapasa sa bar na nadala lang sa dasal at aral. At hindi lang yung bar exam ng sukatan, Diyos ko. Yung sabihin ba naman ng naging nakapasa ko sa bar, aber nga, Diyos ko, sige nga, mag-PhD kayo. Bago kayo maka-PhD, dadaan kayo sa butas ng karayom. Although may mga PhD na bibili. So, pwede ba huwag akong paandaran? Ako, alam na alam ko na kung sinong bobo at sinong hindi. Kasi ako'y profesor. Ilang taon ako nagtuturo? 1982 pa. Ano ba ngayon? 2026. So, 4 na dekada na ako nagtuturo. At alam ko na kung estudyante may laman o wala. Alam ko na ang kausap ko kung may sinasabi o wala. May pinanggagalingan. May mga estudyante ako na wardi-wardi lang, walang ginagawa. May mga estudyante ganyan na para bagang very unassuming pero alam mo may laman ng utak. Nakikita mo yun, nababa. Nakikita mo kung paano sila mag-argue. Nakita mo kung paano. Hindi lang naman English ang sukatan eh. Paano sila mag-argue, yun ang point. Kasi may nag-comment anong sinabi ko sa isang post ko na mas magaling pa ang apo ko na 6 years old magsi 7 na mag-English kasi kay Sara Duterte bakit ang English lang ba ang sukatan? Hindi po. Pero it is in how you compose yourself. Kung mag-English man lang o mag-Tagalog si Sara Duterte, pareho parang hindi siya marunong mag-compose structured. You know, I'm going to tell you this story again. My first encounter with Sara Duterte, dalawang bagay. Nung una, na-encounter ko siya, pero hindi mo siya nagsasalita nung kinasal, yung anak na Amy Marcos, at ako yung naimbitahan, umattend sa Ilocos. That time, maayos pa kami ni Amy. Ngayon, hindi na, alam ko. The feeling is mutual. Okay. Pumunta ako doon. Nakita ko yan doon sa table. Nandun sa table na yun. Malapit yung table namin. Nandun si Amy, nandun si Madam Imelda. And of course, andun din andun nga si Lisa Marcos Araneta na andun. Araneta Marcos na andun sa table na malaki. Andun sila. So that's the first time. But hindi ko siya nakausap. Hindi siya nag-speech eh. But the other time I saw her was when she became the keynote speaker of a convention, the Society of Filipino Foresters Incorporated in Davao. I forgot the year, but it's in Davao. Tanda ko pa yon. So pa yun sa SM. Sa Lanang yata yung place. And I attended that presidente na doon ng tatay niya, siyang mayor na Davao, hindi pa siya nung vice president. So siya ang keynote speaker na inimbitahan. Ay, Diyos ko, nung ako'y nanonood, sabi ko, Panginoon ko, Diyos ko, parang boba talaga itong, doon ko lang nasabi, ito, I said to myself, ang boba naman, ang bobo. Parang hindi siya, yung speech niya binabasa na nga niya, pero parang wala eh. At tapos na bad trip ang marami, kasi ang unang banat pa naman niya, hindi doon niya akalain na mayroon palang professional forester. Parang, ikaw yung inimbitahan na keynote speaker. Di ba? Parang hindi mo yung sasabihin sa harapan ng maraming tao. Hindi naman siya nagpapatawa. Parang, parang he's not joking. Di ba? No joke, no joke. Di ba? Parang hindi naman siya nag-joke ng time. So, and there and then I said, this is a person na walang laman. And that's it. Di ba? So ako may personal encounter ako sa kanya and because of that, sabi ko, iba yung tatay, sabi ko nga sa inyo, Rodrigo Duterte for all his fault. Alam mo na kahit pabaligtad ang kanyang sinasabi, barga. But meron dito. Okay? Pero itong si Sarah, ito na maniwala. And nakikita naman natin sa mga sinasabi niya, kung hindi galit, parang lutang. Di ba? Ganun yun eh. Kung hindi siya galit, nanlilisik ang mata, parang siya nagsisingsong. Napakasimple ng kanyang mga sentence construction. Parang bata, parang elementary ang level ng kanyang articulation. I tell you. And coming from me, I'm a professor, so dumaan ako sa ilang taon na ba ako nagtuturo, alam ko kung anong talino at anong hindi. Unang klase pa lang at nag-recite ang estudyante, kinakausap ko, alam ko na. Sabi ko, may laman ito, may wala.
Sometimes I could be wrong first impression, but most of the time I'm right. Lalo na kung matagal ng kasi sa una lang tapos maya-maya yung mabasa mo yung mga sinusulat, okey na. Makikita mo kung paano mag-recite, paano mag-discuss, yan, galing na. Pero ito, si Sarah habang tumatagal, 'di ba, yung kanyang plan A, plan B, plan C, it's in the delivery as well. Kasi kung confident ka mag-deliver, kailan lang ba siya may erudition? May erudition lang si Sarah kapag nang-aaway. Meron lang siyang erudition kapag nung nagwala siya na binagbantaan niya ng buhay ang presidente, ang si First Lady at si ano, talagang kita mo dun talagang nadidisik ang mata niya. Dun siya very determined, very precise ang mga sinasabi niya. 'Di ba? Gano'n. Pero 'pag hindi siya galit, 'di ba? Nagkakameron lang siya ng gano'n 'pag siya'y gustong mang-away, gustong mambanat. Hindi naman natin ihahalal ang banatera, eh. So, galit na galit siguro si Sarah kasi natamaan siya ng husto. Baka naman talaga ito ay sabi kasi ng isang kakilala ko, talagang very sensitive 'yan sa kanya. Trigger 'yan sa kanya yung questionin ng intelligence niya. Sabi ko naman, ay gano'n pala. 'Di mas alam na natin ngayon kung ano yung lagi nating gagamitin, right? Alam na natin kung ano yung ulit-ulitin natin, 'di ba? Anyway, sana nakapagturo ko yung kaisipan, haplos ko yung mga puso at napabago pa ng iyong sa buhay, lalong-lalo na sa usapang pulitikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach mind, touch heart, and transform lives." Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP, "Serve the people." Muli, pawanhin na ngayon na tayo nagkaroon ng usapang pulitika ngayong Sabado at kakahapon dahil ang dami kong ginawa. Sa Lunes po baka wala na naman tayong usapang pulitika dahil po ako'y nasa biyahe, nasa isang lugar na hindi ko sigurado kung merong malakas ang internet at may trabaho po tayo maghapon nun. So, kita-kita na ulit tayo sa Miyerkules next week. Bye. For now, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, nasa man kayo naroon sa mundo sa ngayon, lalong-lalo do'n sa mga team replay, na ngayon talagang yung mga nag-aabang sa akin kahapon ay talagang ngayon nag-aabang at talagang napatunayan na 'pag naghintay kayo, may biyaya kayong naku, which is makita kong nakikipagkuwentuhan sa inyo, gano'n. Sige, bye muna sa ngayon, kita-kits sa Miyerkules, ingat po lagi.